Ayun na nga, at sobrang nakakape ata itong mga katabi ko. Nako. Parang ang sisigla. Oo, Bira kayo. mukhang talagang mainit. Mainit pa rin yan. Ano ba ngayon? Hindi, kasi masaya, kompleto tayo. Oo, kompleto na Kahit naman. may sakit, manghawa man, kompleto tayo. si Master Judea, umuubo pa. Si Coach Oli, medyo umuubo Umuubo pa. na. Si Banat Bay, magkakasakit na. Ito, si Boss Konti na Dada, inuubo na rin. Pero alam mo, ganyan talaga ang grupo. Sama-sama. Ang totoong grupo, nagkikita-kita consistently. Yan. Hindi yung usap-usap lang sa ano. Hindi yung puro chismisan lang. Saka sama-sama sa hirap at sa ginhawa. Hanggang sa sakit. magkasama. Pero ako alam ko kung bakit kayo nagkasakit. Bakit? Kinulam kayo. Uy, Naku po. yan Grabe. Masama yun. Kasi, Masama yung magkukulang. Nangaano kayo, nakulam tuloy kayo. Pero kasi alam mo, ano hindi epektibo sa mga taga kay OJC ang kulang. Oo. Mas matindi ang ano ni Panalangin. Yung stop. Pero sa Malacanang daw, may ritual pagka tuwing Tuesday tsaka Friday. Hindi kaya ginagaya nila? Nakukulam. Pwede pwede yan. Ako di ako naniniwala sa kulang. Hindi ba? Bakit? Lumilipad ako eh. Ay, Manananggal. Kapis to eh. mas matindi ka pa pala sa kulam no? Kapis ako eh, syempre. Pero ang dami ng ang daming issue sa bayan ngayon. Talaga na full blast ang pagbanat ngayon sa mga Duterte. Grabe, no? At ayan nga, nakita nyo naman, nung nakaraan, si Congressman Pulong ay nagpanukala na ang batas na lahat ay i-hair follicle test. Maganda yun. Maganda yun. Maganda yun. Kaya tayo'y nananawagan, wag lang ilang tao, lahat sila. Yung? Ako ang hahamunin ko, Banat Bay, si Inday Sara. Ayan. Hahamunin ko si Inday Sara magpa-hair follicle test. Kasi kung siya itatanggi, ano siya? Unahan na nila. Siya na no? si Inday na kagad. Sila na. Oo. Tsaka hindi yung mandatory, no? Hindi yung mandatory. Dapat lahat. O lahat. Oo. Hindi yung yung pick lang. Dapat lahat ng tatakbo. Kailangan magpa-drug test. Hindi, ngayon, lahat ng nakaupo. Lahat ng Oo. nasa pamala. Oo, tsaka yung mga susunod. Sigurado ka ba dyan, Boss Dada, sa sinabi mo? Oo. Baka ma-misinterpret ka na naman ng mga tanga. Naku po. Hindi. Sabihin na naman sa'yo, tingnan mo na, kita mo ang na. Banateros, hinamon si ano. Si Sara. Hindi talaga yan mga bayaran yan LDS yan, LDS. Kaya natin hinahamon si Inday, titingnan natin kung siya'y open sa hamon na yan. Kasi, syempre, kapag inunahan niya o inunahan ng mga senador, congressman, everyone should follow or everybody. Correct. Maganda, no? Si BP Sara, si Bato, si Robin, Bongo. si Bongo. Di ba? Magkasunod-sunod na sila. Tapos magkaalaman. Sama na, si Pulong. Si Pulong, si Baste. Baste. Kasi lagi yung pinagbibintangan yung kambal kong si Baste eh. Yun. Kambal ka rin yun. Oh. Kambal mo Kanya na, eh. nakikikambal ka na rin ngayon. So, yun talaga. Yun ang Pero magandang gawin. Pero di ba dapat presidente, dapat yung nangunguna siya, yung leader. Hindi, mahihiya na lang siya. Pagka pambihira lahat, na gano'n na. Oo, maganda nga yun May sa pa-drug test na. ilalim muna sa baba muna Hindi ka, ang hamon magsimula. kasi natin, lahat. Lahat. Ngayon, kung sino yung gustong mauna, edi good. Ipakita nila, i-vlog kung sino ang mga vlogger na pwede nilang papuntahin para lang makita yung Basta pag nasimulan lahat sila, sunod tayong 5. Oo. Yun. Dito, sabay-sabay tayo iihi. Ay, hindi. I mean, sabay-sabay. Pataasan tayo ng ihi. Pataasan. Oo. Sabay-sabay tayo dito, gugupitan tayo dito. Naku po, tuli yun. Para ma-settle na yan once and for all. Kung sino ang hindi mag-adhere, kung sino ang hindi susunod, alam na this. Alam na this. Marami palang magtutuwiran ng mga panga. Oo. Kapag nagkataon na magpa-drug test yung mga yan. Tsaka yung wala nang ngata-ngata, no? Kung gagano. Alam mo, Boss Dada, ako isang ayon sa'yo. Yung hamon mo kay BP Sara, dapat yan kasi kino-call out ng kapatid mo. So, practice what you preach. Dapat talaga siya magpa-drug test. Yes. Ito hamon Ngayon, kung mali ng call out ang banatero sa'yo, I will go down with you. Diba? BP Sara. Ayun. Yung Naku po, mga kinuha. banateros, bida-bida na naman, no? Gusto ka daw mag-drug test. Dapat yun na. Hindi, ako kasi, kumpiyansa ako eh. Yun. Ano yan, malinis yan. Actually, kahit na sa lahat yan, malilinis yan. Pero maganda, Hindi, parang matapos na yung usap-usapin na yan, di ba? Lahat sila. Lahat. Actually, yung mga heads. Secretaries. Vice President,
Senate President. Ewan ko to Lahat? si Cheese. Kung susunod to kasi ginawang tagahawak to eh. Basta pag bumagsak si... Si Tamba. Ay, tingnan natin kung magpapaano yung mga yan. Hayaan na natin basta pag bumagsak si Secretary Abalos, hindi ako sinabi, palitan ko siya. Yun. Kasi pwede na rin ako pang teleserye. Bang, bang. Hayaan na natin yung presidente. Ayaw naman eh. Matagal nang inaano eh. Na magpa-drug test. Ayaw na magpa-drug Hindi, test. hayaan natin yun. kung ayaw niya. Hayaan nyo na yun. Pati Simulan pulis, natin- pati ayaw hepe ng ni Kaya. pulis. Ako anytime. Actually, ako sinasabi ko sa vlog ko, kahit political vlogger, Oo. magpa-drug test. Pa-drug test tayo. Pagkatapos Kasi, nila. ano di ba? Sigaw kayo ng sigaw ng... Hindi, malay nyo. Ayaw ni Jay. Malay nyo, yan lang yung inaantay na lang ni Bongbong na magpa-drug test yung mga nasa ilalim niya. Eh, paano tayo magpapa-hair follicle test? Wala naman kaming buhok. Sabi ni Madam Mocha, pwede daw, pwede daw sa iniisip kuko ko eh. Sa kuko? Sa kuko, sabi ni Ah, Madam pwede, Mocha. pwede pala. Ano, kukunin yung kuko? Parang siguro gugupitan. Gugupit lang. Bubunutin. Ganun ba yung pagka wala sa taas? Wala Bakit din sa yung mic baba? mo daw wala? Gusto mo makita? Meron na, Wala, naka-on. meron. Oo, hindi natin alam ha. Pero para malaman natin, unahan nila. Oo, para magkaalaman. Senator ba to? Wala rin buhok Pero eh. kung matatakot ka, Baka yun ang problema niya eh. Hindi, basta abangan natin. Sana si BP Inday Sara, no? Unahan na niya. Vice President. Oo, para magsunuran na lahat kung sino yung... para malaman natin kung sino yung ayaw. Pag ayaw magpa-drug test, alam na this. Oo. Tapos samunin na natin yung mga Ensimada vlogger. Ayun, marami dyan. Yan. Oo. Anong marami dyan? Ba't parang may alam ka? Hindi, marami dyan. Oo, Marami pero dyan syempre, na... bago lahat, pasalamatan muna natin ang Waxis. Ayun. Ayan, Oo. lahat kami naka-Waxis ngayon, mga bossing. Pero si Banat Bay, wala. Alin ang naiba. Tirahin ko yung waxis eh. Kaya naman pala. So yung mga taga Davao, Waxis, malapit lang yan sa airport. Diyan lang yan sa may Jose Maria College. Naku, napakasarap ng mga ano Pero dyan. meron akong balita dyan. Yan na naman Ayaw tayo. ko yung mga ganyang balita eh. Batiin natin yung mga taga KOJC na nanonood daw ngayon. KOJC. KOJC. Balita ko, magtatayo na yata dyan ng ng joggingan Oo. kaya pag-usapan natin ng jogging. Walang hiya talaga to si Torre, no? Ang luwag-luwag ng ang luwag-luwag ng Camp Katitipan. Doon ka nagpapa-jogging sa highway, nagkukos kayo ng traffic. Di ba kung di ba naman talaga may topak din talaga tong mga to, no? Sabi nga Ito ni- naman mga to, sunod din na sunod. Tingnan mo tingnan nyo. Ayun, mga loko-loko. Jogging, no? Pantaki mo ang init niyan, naka-full battle gear ka, nakatakip pa yung mukha nyo. Buti hindi ka inatake sa puso sa heat stroke mga animal Pulis kayo. ba yan o ROTC? Parang gago lang. Parang mga Boy Scout, oh. Oo. Parang tanga eh, no? Sabi ni Pierre Randy, Kengkoy daw. Kengkoy Oh, nga. Ayan, no, si Kuya hindi na makatakbo. Hila-hila na Alam yung mo, baril. uy, kayong mga pulis, medyo naman kayong Mukha na kayong aso. ginagawa kayong tanga ni Torre. Huwag naman kayong pumayag. Ako sa inyo, mag-live kayong lahat. Oo. Saan ka makakita ng ganyan, no? Magja-jogging ka. Kaloko din nito ni nakabalot ano, ng Eh, mukha kaya nga mo. sila nakatakip na mukha eh. Kasi nahihiya sila sa ginagawa. Kahit ako pulis, gagawin mo yung pagjajagin. Tingnan nyo, naabala na yung mga sasakyan, no? Tingnan nyo. Ginagawa silang Ayan, tangan oh. Torre, tsaka ni Marvin. Pati yung pulis. Pati pulis nagja-jogging, yung sasakyan. Okay Alam mo, maraming tanga. Pero itong mga to, ang pinuno ng mga tanga. Yeah. Pang championship, no? Saan ka makakita? Ayan, no? Kita mo, magta-traffic dyan sa side na yan. Harangan pa yan. Grabe, no? Klase. Paparahin nila. Walang dumadaan. Hindi, tsaka ang problema nito, no? Pwede naman sila lumiko doon sa banda doon. Sa tapat pa talaga ng KOJC sila Hindi, lumiko. alam mo, bastos talaga ito mga si Torre, no? Bastos o tanga. Imbis makatulong, perwisyo, no? Doon, wala rin talaga to si Torre. Ang lawak-lawak sa Pasay. Nandyan sa Davao, nagkakalat ng katangahan. Hindi, ang sinasabi nga nung iba, if this is a regular exercise, pwede sana. Ang problema, naka-full battered gear sila. So, ibig sabihin, hindi pwede yung palusot na nag-e-exercise sila. So, kalukuhan po yun. Pero may balita tayo Hanggang dyan. gabi pa Master Judea, basahin mo. Halatang nananakot ang mga naka-full battle gear na pulis na nagja-jogging sa tapat ng Central Headquarters ng Kingdom of Jesus Christ habang nananalangin ang mga misyonaryo ng simbahan. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, kaugnay niyan, pinuna rin ni Senador ang maling approach ng pambansang pulisya sa paghanap at pag-aresto kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Si Jason Rubrico, nagbabalita. Wala sa...
Since April 13, 2005, Ang taimtim na pananalangin ng mga misyonaryo ng The Kingdom of Jesus Christ. Muling ginambala ng mga pulis. Pero ngayon, kakaibang estilo na naman ang ginawa nila. Saan ka ba nakakakita ng mga daan-daang naka-full battle gear na pulis habang nagja-jogging? Dito lang yan sa tapat ng The Kingdom of Jesus Christ, alas 5 ng umaga nitong araw ng Martes. Gaya ng madalas nilang gawin, mga mata lang nila ang tanging nakikita at nakatabon din ang mga nameplate. 2005, is no longer in power. Pero nang biglang tumunog ang sirena sa loob ng KOJC Religious Compound, biglang nag-U-turn pabalik sa Camp Katitipan ang mga pulis. Son has completed the work of salvation. He is now enthroned as King of the new creation. Sa panayam ng SMNI News kay Senator Bato de la Rosa, bagamat hindi mapipigilan ang nais nilang mag-jogging dahil yan ay pampublikong kalsada, klarong-klaro aniya ang kanilang pakay. Alata na masyado talaga kung ano yung purpose niyan. I-intimidate ko sinong dapat na-intimidate. Sige lang, take and take lang tayo. Nothing is forever. Matatandaan na ginawa rin nila ito sa Barangay Tamayong kung saan matatagpuan ang Prayer Mountain, isa sa mga KOJC Religious Compound na nilusob noong June 10, 2024. Nagsagawa sila ng foot patrol sa nasabing barangay at wala ring imik ng tanungin kung ano ang kanilang pakay sa lugar. Nagdulot ito ng pangamba sa mga residente ng Tamayong, lalo na sa mga bata. Pinuna rin ni Senator Bato ang labis na puwersang ipinapakita ng mga kapulisan na halos kinakalaban na nila ang mga Davaoenyo dahil lang sa kanilang nais na maaresto si Pastor Apollo C. Quiboloy. In their quest na maaresto si Pastor Apollo Quiboloy, halos lahat na ng tao ng Davao kinakalaban na nila, hinaharas na nila at kanila nang ina-antagonize. Mali po na approach yan. Maling-mali na approach yan. Dagdag pa ni De La Rosa, nag-aaksaya lang ng resources ang pambansang pulisya. Aniya, injustice ang kanilang ginagawa sa Davao. Hinahanap mo isang tao, 4 na tao na may warrant of arrest. Granting na yun nga, duty niyo yan, nahanapin yan. But in doing so, you need not antagonize the whole community of Davao City na parang hinaharas na niyo palagi, nagsushow force na lang kayo palagi. That's a waste of resources. You intimidate your own people kasi hindi niyo makita yung hinahanap ninyo na may warrant of arrest. I-intimidate na niyo ang kalahatan ng mga tao. That's unfair. That's injustice. That's unjust sa mga tao ng Davao. Kamakailan lang ay nakatanggap ng impormasyon ang KOJC Legal Counsel mula sa isang reliable source na muling lulusubin ng mga pulis ang mga religious compound. Dahil dyan, may babala si Attorney Israelito Turion. This serves as a warning po sa mga kaibigan po natin ng mga Davao City Police, no, na gagamitin sa second wave daw. Nakareceive ako ng text messages kanina po na nag-create daw ng team na lulusob na naman daw sila dito sa compound ng KOJC. Pakisabi lang po sa inyong general na kung wala kayong alias warrant of arrest, no? Ilang beses na po kayo nag-serve po dito sa KOJC. Definitely the KOJC authorities may not allow you anymore to enter the properties voluntarily, no? And you might be included in the cases that will be filed. Pasensyahan na po. Wala pong personalan ito. Please require your general. Ask your general, sir, meron ba tayong alias warrant of arrest po dito? Kasi kailangan tayo na mag-file ng motion pursuant to the rules eh. Madaling araw ng June 10, 2024, nang lusubin ng pinagsanib na puwersa ng PNP SAF CIDG ang 4 na religious compound ng KOJC na nagdulot ng takot at trauma sa mga KOJC missionary at sa mga bata. Nagresulta rin ito sa pagkasawi ng 2 miyembro ng Blaan Tribe sa Kitbog. August 5, 2024 naman, nang lusubin ng mga pulis ang KOJC farm sa Barangay Tamayong kung saan pinagsisira nila ang mga kabahayan ng mga KOJC missionary. Sila ay pinadapa at tinutukan ng mga dekalibreng baril. Ayun, wala pala akong mic. So, pwede ko ba ulitin lahat ng mga sinabi ko? Ang dami ko pa namang sinabi. English pa naman yung iba. Pero medyo
Kengkoy nga yung pinaggagawa nila dyan, ha? Yung nagja-jogging. Alam mo kung ako yung pulis na pinagja-jogging dyan, talagang tatakpan ko yung pagmumukha ko. Kasi nakakaya. I mean, di ba mga pulis kayo, hindi ba kayo nahihiya sa mga kapwa nyong uniform men na mga sundalo? Breaking news. Nakakahiya mga talaga boss. yan. May breaking news lang. Nagkaputukan daw dyan. Kayo na? Oo, kasi mainit. Nagkaputok daw sila. Dahil lang init eh. May nakaano sila. Sorry. Tapos, sisikip nakita na. ko lang eh. Nagkaputo. Nagkaputukan dahil Sisikip na nagkaputok suot sila. eh, no? Dahil sobrang init pa naman niya. Isipin mo yan. Hindi ka magkakaputok yan. Amoy baktol Sana yan. kung malamig dito. Nagulat si Gulat Coach kayo, no? Oli. Oo. Nagkaputo. Sabi ko yun eh. Ngayon, Ha? Ganun? sige, diretso. Talagang ginagawa silang tanga talaga ni Torre, di ba? Isipin mo, kargado sila ng mahabang baril. Iisa lang ang uhulihin nila, pastor pa. Eh di ba katawa? Meron nga sinabi si Bastian eh. Oh. It's either pera or position. Yun. posisyon. Paano ba? May sinabi si si Senator Bato eh. Ano? Yung expose niya na yung isang involved doon Oo? sa kaso. Ay, grabe. Oo. Oh, hindi, napanood ko yan. Oh, di ba? Isang involved doon sa kaso, kailangan daw parang inoferan ng Posisyon. posisyon ng hepe ng PNP pulis. chief. Oo. Para lang bumaliktad kala PRD doon sa war on drugs. Buti tumanggi. Oh, lalabas daw yan. Yun lang. Alam mo, eto hindi yan kasi nungalingan. Kasi tandaan nyo, nangyari yan kay Magalong. Di ba nasa pelikula yan ni Atty. Mga Topacio? Sapano, Na inalok si Magalong ng PNP chief. Basta wag lang niya idadamay si Pinoy. Yo. No. Kaya lang, hindi na take ni Magalong, dinamay niya, hindi tuloy siya naging PNP chief. Ayun lang. Pinag-retire ng maaga O ba? pinag-retire na maaga. Ngayon, meron kasing sinasabi, kaibigan ni Bato, na kinukumbinse na bumaligtad at mag-testify against Duterte on ICC ang kapalit PNP chief. Matindi. Oh, sino nandun? Sino? Ay! Yung matinding contractor daw. Nako po. Sino kaya Siya na yun? naman. Oh, tsaka yung speaker. Nako po. Hindi ako nagsabi niyan. Parang kasama pa ata si Trillanes doon, ano? Baka pwedeng ilabas ng para lang iwas pusoy ako. Ilabas ng SMN9. Interview nyo yun eh. Di ba? Oh, sinabi ni Bato. Sabi ni Bato, ni Senator Bato. Oo. Nandun daw si Romualdez, si Speaker, at saka si Zaldico. Yun. Malinaw naman yun. Narinig, actually, topic ko kanina yun. Talagang mga best friend mo yung mga nandun, ha? Oo nga eh. Topic ko kanina yun, yung regarding kay Senator Bato de la Rosa. At napanood ko rin yung mga sinabi ni PRRD regarding dito sa mga kaganapan sa Davao na this is the first time that PRRD said about it. I mean, nagsalita regarding dyan na sabi nga niya, pinagtatawanan niya. Actually, hindi niya sinabi pinagtatawanan, pero nakikita ko sa mukha ni PRRD, natatawa siya doon sa nangyayari sa Davao. Katulad kanina, yung mga jogging-jogging na yan, hindi ko alam kung anong purpose nito eh. Hindi ko alam kung nananakot ba sila, namubwisit, but alam nyo, General Torre, you fail. You fail sa purpose ninyo. Kasi imbes na matakot yung mga tao, pinagtawanan yung mga tingnan nyo, parang tanga lang. Jogging-jogging sa gitna ng highway. Ano ba yan? Dapat binakain nyo na lang ng waxis after. Ano? Diba? Kain na kayo sa waxis. Pagod na kayo. Di ba? Pero sinabi mo, Banat Bay, inoferan dati si Magalong. Si Mayor Magalong. Tinanggihan niya, ibig sabihin, may prinsipyo. Oo. Ibig sabihin, itong mga to, wala. Wala. Kasi tuloy ang kalokohan eh. Hindi, alam mo, hindi sila tuloy fit. ang kagaguhan dyan. Alam mo, Coach Oli, hindi talaga sila fit eh. Kasi kung yung posisyon, inaalok mo lang kung kani-kanino, kahit naman hindi qualified, ganito mangyayari sa atin. Tinan mo PNP, ang gulo-gulo. O nagsasalita yung hepe kahapon tungkol dun sa bagong approach daw nila sa campaign against drugs. Ano daw yun? Kailangan daw ng human rights, masunod daw yung batas, pero nakikita natin dito sa KOJC. Double standard. Yes. Iba yung ginagawa ng kaliwang kamay sa kanang kamay. Pero ang pagkakaintindi ko mga bossing, ang pagkakaintindi ko kanina doon sa sinabi ni Senator Bato, parang itong general, yung nag-o-offer ng tulong, pero ang kapalit, siya na mismo ang nagsasabi para sa sarili niya na maging PNP siya, parang gano'n, PNP chief. Puta, parang ang pangit, oh. Wala, gano'n na talaga. Jay,
Eh baka yung ano, Ang galing ah. Wala pa. Wala pa. Sige, tuloy. tandaan niyo yung binabato nilang issue kay ano, Okay. sa dating kasama ni PRD na si Karanas ba yun? Karanza. Karanza. Yung sinasabihan nila na nag-aalok daw na maging PNP chief kapalit ang ano. Ito na yun. Oh. Yun pinag-usap. Parang yung ano no, parang yun na ata yung mangyayari din kay Torre. No, pwedeng mangyari kay Torre. Pwede. Baka Kaya, nagpapasikat Oo. dahil may pangarap. may go. Nabanggit yan ni PRRD Pero sa kanyang mabuti interview mabuti sila inalok eh. Nagpapasikat daw sa itaas. Parang ang binanggit pa nga ni PRRD dyan, kinikiliti yung puwet eh. Diba? Kinikiliti yung puwet. At alam naman daw, nung nasa itaas, na itong mga to, kinikiliti yung puwet nila. Pero hinahayaan lang. Si Karamat daw ang pangalan. Karamat. Karamat. Ano kaya yung pilang kinikiliti yung puwet mo? Ayun, yung sabik na. Ayan na, malapit na, ayan na. Tapos hindi naman nila makuha-kuha. Pero hindi makuha depende kung magsasucceed si Torre sa pangbabalahura dito sa Davao, kasi nakikita naman natin pumapalag talaga ng matindi etong sila Basti Duterte, palagay ko hindi niya makukuha kahit anong kiliti niya. Malabo yan. Kasi lumalaban si Basti talaga eh. Diba na-experience natin yan, Boss Dada? Kasi before naman nagpupunta tayo sa Davao. Teka, hindi ko naman, parang hindi naman kita kinikiliti ah. Coach Oli, parang sabihin nila nagkikiliti. Dati nagpupunta tayo sa Davao, maluwag dyan sa airport area na yan eh. Diba? Nung huling biyahe natin, muntik tayong malate doon sa ano kasi hindi natin expected, ganyan na po ka-traffic dyan sa harap ng dahil dyan sa mga checkpoint na yan. Lahat po. Yung sa akin nga, nasa likod ako, pinababa pa yung ano yung bintana ko. Sobra. Ito, tingnan mo ito. NBI, nagpakilalang NBI, naka-blinker. Pinara. Tatayuan pa, kita mo tatayuan pa. Pinarangan yan. Tatayuan. Medyo bastos Bastos talaga tong may ano na. Tapos ang haba ng barelo. I'm sure nagpakilala na yan. Hindi naman magbiblinker yan ng ganyan-ganyan lang. Saka sure ako, alam nila yan. Dahil nga meron nga silang listening device 1 kilometer away. So alam nila na may nangyayaring kaganapan dyan sa loob ng KOJC. At nakita mo naman, may ano yan may authority naman to mga to. May authority NBI naman na gawin yan At itingnan mo, pinatabi yan. Hindi lang basta checkpoint, hinarang, pinababa ang bintana, pinatabi. Aabante pa nga yung Fortuner na yan Hindi natin alam Pero kung hindi umalis yung pulis na nakaharang sa kanya. Ganyan po sila. May video pa nga ako niyan eh. Ito may video ako. Ay, sa bintana. Oo. Checkpoint dyan sa ano Dapat pinasa mo kay Sir nga, Carlo. dapat nga pinasa ko eh. May checkpoint. Magagalit. Ayan Ayan Nung nagulat siya pagbukas siya ng bintana, naka-video ko. Biglang nagtago eh. Ay, atras! Nakita niya, biglang umatras. Kaway-kaway pa no? Si Banat ba yun? Sabi niya. Hindi, nung tayo rin nun, Coach Oli, papunta tayo ng Tamayong, di ba ganun din? Kala ko yung kilitian ng Iba na to. Iba na. Bakit tayo doon, ganun din. Basta nakita na naka-video ka, medyo matatakot sila. Kasi hindi talaga sila proud sa ginagawa nila, kaya nga mga Dapat mga tiga Davao, total, hindi lang naman mga KOJC member ang sinasalbahin ng mga yan. Hindi lahat pala dapat ng tiga Davao, maging vlogger na rin kayo. Para anytime, naharangin kayo dyan sa mga checkpoint, videoan nyo na lang. Diba? Yan naman yung kinakatakutan nila eh. Problema, paano makikinig sa mga taga Davao? Di ba galit sa mga taga Davao daw? Sabi niya, ay yan. Kumustahin mo yung kaibigan mo na mahilig sa mapaputi? Sino? Yung kaibigan mo na inaaway-away mo sa live mo. Hindi ko kilala yun. Wala kaming kilalang ganun. Kilalang ganun. Ito pa ang topic ko. Itong issue patungkol dito sa ano to? Kamara? Hindi, itong impeachment complaint. Paghihigpit kay BP Sara hindi makakabuti sa Marcos Jr. administration. Ayan. Okay. Pero ayan. Basahin natin. Muling lumulutang ngayon ang umano'y planong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng naging pagpuna nito sa administrasyon. Ayon naman sa isang political analyst, mas mahirap ang administrasyon na makabangon kung patuloy nilang gigipitin ng ikalawang Pangulo. Narito ang balita ni Jane Codnita. Pinuna kamakailan ni Vice President Sara Duterte ang mga problemang kinakaharap ng bansa na napapabayaan ng Administrasyong Marcos.
Ilan sa mga ito ang sablay na pagtugon sa problema ng baha, lalo't inamin ng DPWH na walang flood control master plan ang Marcos Jr. government. Gayon din ang tila pagyuko at pagsunod-sunuran ng Administrasyong Marcos sa kumpas ng mga dayuhan, lalo na sa isyu ng International Criminal Court. At ang kakulangan sa police-to-population ratio kasunod ng pagbawi sa kanyang police security details. Sa pagpuna naman ito ng pangalawang Pangulo, maraming mambabatas sa Kamara ang pumalag, lalo na sa usapin ng flood control projects. Habang itinutulak ni Manila Representative Joel Chua ang pagbusisi sa budget para sa seguridad ni VP Sara matapos sabihin ng AFP na may 400 sundalo ang nakatalaga sa pangalawang Pangulo. At kaugnay sa pagbanat ni VP Sara sa administrasyon, sinabi ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na hindi malayong may maghain ng impeachment complaint laban dito. Bagay na hindi rin daw isinasantabi ng Kamara bagamat wala pang formal na reklamo. Pero para sa isang political analyst, mahihirapang isulong ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte bagamat numbers game ang labanan dito. The way I see it, mukhang may hirapan isulong to, no? Dahil wala namang maliwanag or tahasang paglabag ang ating ikalawang Pangulo doon sa mga tinatawag natin na possible grounds for impeachment. No? So, it's going to be a hard sell, I think, on the part of the public. And you're right, the Vice President really had a clear mandate and she has the legitimate mandate, no, for her position, and it will be really difficult for the government to actually make it or make a case for an impeachment against the Vice President if ever they are going to proceed with it. Maliban dito, mas lalo lang din ayon kay Dr. Froilan Calilong na mahihirapan ang administrasyon na makabangon mula sa kinakaharap na isyu kung gigipitin si VP Sara. Kung titignan naman natin ang ating namang mga kababayan ngayon, mapagmasid. I think they are very much more discerning right now of the things that are happening. Of course, there is the presence of not just the mainstream media, but of course the social media, which I believe is very, very potent right now, especially in shaping public opinion. So, I think what the government should do right now is to carefully tread itong political line na to, no? Kasi medyo mahihirapan talaga sila rito kapag lalo na kapag masyado nilang ginipit yung ating ikalawang Pangulo. Naniniwala rin si Calilong na kaya ginigipit si VP Sara ay dahil baka isiwalat nito ang kalakaran ng kasalukuyang gobyerno lalo't naging bahagi siya nito. Payo naman ng political analyst sa administrasyon, mas pagtuunan na lang ng pansin ang mga problemang kinakaharap ng mga Pilipino sa halip na pag-initan ang pangalawang Pangulo ng bansa. Ito si Jane Conita, inyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Grabe yung pag-react nitong mga mga congressman nito sa si Chua. Itong si Congressman Joel Chua. Ako may tanong lang ako sa Congressman Joel Chua. Mahilig ka ba sa mangga? Uy. Hindi kasi balita ko mahilig ka daw sa mangga. Manggagamit ka daw. Di umano. Kasi ang nangyayari ngayon, yung ginagawa mong pagsipsip. Sabi sa akin persan na to. Itong kwentong to, talaga. Sumisipsip ka daw diyan kay Romualdez kasi nga kailangan ng tulong ng mayor ninyong si Hani Lacuna laban kay Yorme. So sumisipsip ka daw diyan. Antindi mo kasi may paano ka pa, may pahirit-hirit ka pa kay Yorme na kesyo, dapat pamilya tayo. Nakalimutan mo ba, kung hindi dahil kay Yorme, hindi ka magiging councilor. No. Ikaw ang tinulungan ni Yorme noon. Tapos nung pinilit kang tumakbo na congressman, si Yorme din sabi, kinausap niya yung mga kalaban. Wag na muna, pagbigyan na muna natin ito si Joel Chua para maging congressman. Kaya ka naging congressman. Ngayon, magkalaban na kayo. So, naghahanap ka ngayon ng kaalyado mo. Di umano. Kaya ka sumisip-sip dyan kay Speaker Romualdez. Alam mo, sobra yung ginagawa mo. Dapat sa'yo palitan na doon sa 3rd District na congressman. Baka mas maganda ipalit dyan congresswoman.
Uy, Ako? Oo, pwede. Sino kaya yun? Sino kaya yan? Basta ang alam ko sa nakatira dyan si Mocha sa Uy! 3rd District. Uy! Nako, pwede, delikado sila dyan. Nako. Pero ito si Hani, ha? Si Hani Lacuna. Hindi rin naman mananalo tong mayor, eh. Oo, Kung hindi rin kay Isko, eh. Kasi binoto ng taong bayan yan kasi in-endorse. Pag nag-endorse ang magaling, ang outgoing na mayor o president, yung in-endorse niya, iboboto ng tao. At gustong-gusto ng Maynila, si Yorme Isko. Kaya akala nila, okay din to si Hani. Pero ang balita ko na baboy daw ang Manila ngayon, Oo. nagkalat daw to si Hani. Sobra. At ito ba ay tao rin ni Tamba ngayon? Oo. Dumikit niya. Bakit hindi yun ang focus nito ni Chua? Bakit si Inday Sara? Ba't hindi nyo linisin yung Maynila ulit katulad nung ginawa ni Isko? Ano nga ulit yung Maynila? 5th riskiest Riskiest. Oo. na Kasi city nga kailangan ng nila Pilipinas. kailangan nilang sumipsip kay speaker. The way para sumipsip kay speaker, Is banatan mo kalaban. Oh, mamaya sa live ko may kikwento ako. Nako. Ayan na. Abangan niya yan. Matindi yan. Riskiest pala, no? Ayoko dito baka madama yung corny SMS. eh. Sobrang corny ng nito ni Chua. Mantakin mo ang sinisilip niya kay Inday is yung paring security, 1.4 billion per day sa flood control, project. no? 90 billion sa PhilHealth. Bakit hindi nyo pinag-uusapan? Drug test, hair follicle test, noong mga nasa gobyerno ngayon, nang nasa Malacanang. Yun ang hinihingi ng taong bayan ngayon. Bakit hindi yun ang nire-reactionan nyo? O yung Katibinag, hindi pinipick up ng media yung storya ng Katibinag. Walang ibang pumick up. SMNI At kahit si Abalos, di ba? Yung lumabas yung video, nagsalita agad, may tenga tsuri na siya agad. Pero Ngayon, ngayon, hindi sumagot si Abalos tungkol dito kay Kati. Sana next week ma-invite natin si Kati Binag sa magkape. I mean, interview pala. Sorry naman. Interview. Live interview. Live interview ha. Sir ha. Para may natin kung ano na update at saka kung ano ba mga senyales. Meron bang threat sa kanya? May mga tawag ba or something? Pero nakikinikinita ko na, puputaktihin ng demanda yan. Sino? Yan, yung Yan ang Katibinag. matapang talaga. Pero alam mo, pansinin nyo bakit parang hindi. Ba't hindi siya ididemanda? Kasi magkakalabasan. Magkakalabasan na mali yung sinasabi niya. Kasi mamaya sabihin, patunayan niyo mali sinasabi niya, pa-drug test ka. Paano pag nirequire ng yun? Ng korte? lagot na. Patay sila. Pero si PRD, sabi ni PRD, personal, kilala daw niya na ikwento na daw sa kanya yan ni Kati Binag noon. Nako. Kaya nga, legit yan si Kati Binag. Kaya panoorin niyo yung yung... Tsaka yan matapang, nasa Pilipinas, hindi takot sa bakbakan. Yan ang matapang talaga na babae. Yan ang mga dapat na tinatawag ng mga Kasi bagong nasa bayani. Pilipinas. Nasa Pilipinas. Yung iba dyan, Hindi, totoo yan. Napakatapang nito. Nakikita ko pa nga, pinopost niya pa nga kung saan siya nagpupunta, Hindi, saan tsaka- siya papunta. Hindi natatakot. Tsaka credible kasi first-hand info eh. Experience niya, sarili niya. Nakita niya, inalok siya, puro siya. Hindi yung nabalitaan niya kung saan. Iba yung na-experience mo eh. Tama? Hindi kaya tututin ka, no? Yo. hindi kaya hindi ito sinasagot ng mga nila katulad niya nila Abalos at kung sino-sino pang mga tigapagtanggol dyan ni Marcos. Hindi kaya talagang may katotohanan tong kay Posible. Casimiro. May video na Kasi pinakikita yung kung maano nyo, yung sa pulburon video, kahit tayo nun medyo hindi sold. Oo. Hindi tayo sold 100%. Pero lumabas bigla si Abalos, di ba? May patenga-tenga pang nalalaman. Tapos ngayon, Wala. yung As biglang in, tahimik. Walang umimik. Ibig sabihin, medyo... Kasi Alanganin sila. pagka para hindi ka magkamali, di ka na lang iimik. Kasi sandali, mukhang may tama itong si Kati Binag. Saka Delikado. Matitindi yung mga binanggit niyang pangalan eh. Tsaka meron pinapakitang video yung mga tanso vloggers na yung ex-boyfriend niya na ospital dahil daw sa ingay niya. So bakit ka atakihin sa puso at ma-ospital? Kasi totoo. Kasi totoo. Kasi merong video na pinakikita sila, ikaw kasi ingay mo, ICU ako. Pero nabanggit natin, Boss Dada, no? Kanina pa nyo pinaulit-ulit, kanina wala akong mic, baka hindi nyo narinig. Tanong ko kay BP Sara, ikaw ba ay nagpupulburon? Yun. Balikan ko. Yung sinabi nyo kanina, baka naman ikaw din ay gumagamit. Kaya, huwag ka magagalit sa akin, BP Sara. Ito'y hamon.
hamon sa'yo na magpa-drug test ka din. Para alam ng tao, you practice what you preach. Di, pa-drug test ka. Huwag ka maiinsulto, ha? Kasi kung hindi ka naman talaga gumagamit, itong hamon ko sa'yo, dapat yan ay kinatutuwa. So, dalawa na may hamon. Presidente, tsaka Vice President. Parehas na hinahamon, ha? Hinahamon dati, nitong mga nakaraan pa, ang Presidente, hindi nag-adhere. Tingnan natin si Inday kung mag-adhere. Tsaka malay nyo, si BP Sara na lang pala ang sagot sa matagal nang nire-request ng bayan na magpa-hair follicle test na si BBM pag sakaling nakapag-drug test na si BP Sara. Pwede. Magandang observation, Master Judea. Oo. Yung sinabi ni Coach Oli kanina, hindi naman magagalit siguro sa'yo si BP Sara Duterte. Mga vlogger magagalit sa'yo. Binabanatan mo si BP Sara. Bakit sinasabi niyo addict si Inday? Binabanatan ko. Bakit pinahamon niyo mag-drugs? Ito nga yung chance na ipakita, di ba? Alam naman ng mga viewers ko yan, I'm fair. Lagi ako nasa gitna. Kaya pagkakataon ni BP Ako Sara. din, may hamon. May hamon din si May hamon ako. Si Mike Abe, amunin ko. Nang ano? Ha? Ampunin mo. Hamunin ko si Mike Abe. Upo kami dito. May sasayaw na macho dancer dyan. Sino unang kumagat ng labi siya ang bakla? Hindi kasi sabi niya bakla daw ako. So, may papasayawin kami dyan. Sige, tapos sino unang gumanon sa amin dalawa? Ayun! Tayo dyan. Naku, matatalo ka. Matatalo ka. Mukhang naka-formalin na yun eh. Bakla ka daw, Boss Bay. Ba't hindi magpamatakbo ng motor to, tapos bakla mo? Hindi, alam mo, yan ang argumento ng mga, mga tanga. Yan ang argumento ng mga tolongges. O katulad yan, itong mga sinabi natin ngayon, tungkol kay BP Sara, tingnan mo, may mga tanga na magko-content nito. Sabihin, yan, kaaway niyo. Yan, ganyan talaga mga banateros, pati si BP Sara. Binabanatan na si BP Sara. Mali naman sinabi mo. Ganun yung talaga mga banateros. Walang iya, labas ako dyan, ha? Okay. Hindi, ako sa akin naman, fair naman eh. Lahat naman kino-call out. Kahit naman ako. Hindi ko sinasabing malinis tayo, no? Pero pagdating sa droga, malinis tayo dyan. So, yung hamon ko kay BBM, the same thing. Hamon kay BP Sara. Sana nga sumunod yung Senate President and Speaker of the House. Pati na rin yung lahat ng kongresista. Pwede ba sabay na rin si Saldico? Hindi, lang naman yun. Lahat. Pati congressman. Pati senador, lahat. Lahat. Okay, tinawin natin. Halimbawa, lumabas dati, nagdodroga sa hair follicle at hanggang 10 taon daw yata, makikita niya. Kaya lang, si Trillanes hindi na government official. Ay, huwag na yun. Kasama pa ba yun? Positive yun. Baliw na talaga yun. Saan? Positive yun sa, Caloocan. Mananalo yan, Mananalo? Wala. Pustahan tayo, Boss Dada. Matatalo yun. Ano to? Plus 1,000 ka pa. Grabe naman kayo kay Sunny. Pero ang galing ni Sunny, ina-idol siya ni ni Joel Chua. Oo. Halos pareha sila ng taktika ngayon eh. Hindi niya napapansin. Ang galing talaga ni Jay, no? Observation. Pero Boss Dada, speaking of drug test, gustong-gusto ko itong ipinapasang batas ni Congressman Pulong Duterte. Ano mo yan? Battle cry mo yan. Oo, battle cry ko yan. Kasi pag addict po, hindi aasenso Pilipinas. Kahit saan mong dalhin. Lagi ko nga sinasabi, kahit dilawang ka pa, pulahan ka pa, solid loyalista ka, basta addict ka, ayoko sa'yo. At itutulak mo yan. Consistent tayo dyan, hindi tayo patas tayo. Kaya lalo ko tuloy na bilib sa mga Duterte. Isa yan sa kinabiliban ko sa mga Duterte. Tuloy mo yan. Pulong hanggang dulo, magkakasama tayo dyan. Hindi, dapat talaga kasi mapapahiya sila dyan. Di ba, ang daming nagbibintang kay Baste porket maraming tato. Kasi ganun ang style nila. Maraming tato yan. Siguro, adik yan. Ganun kaagad. Pambiran yan. Bad shot nga ang may tato, di ba? Bad shot. Bad shot. May kilala nga ako walang tato eh. Ang daming balita ko, pamilya nila adik. Naku po. Nabalitaan ko lang naman. Grabe, Ang tanong, ano kayang masasabi ni Trillanes dyan? Kasi si Pulong nakapag pa-hair follicle na.
Napaulit-ulit yung sinasabihan na... Oo, Baka iba dati. kasi makuha sa kanya pag nagpa-hair follicle siya. So baka ngayon, na habis, napatunayan na at may Hindi pinapasa... Baka lang. Baka Di lang. umano, allegedly. Di umano, Aso ba yun? allegedly. Aso ba? Hindi, Applicable ano ba ko yun lang kasi siyempre pag ganun mo, pag test, uy, negative to sa drugs. Pero positive sa... Uy, wag ka, ha? Sa rabies. Leptospirosis. Tingnan niyo yung mata ni Trillanes, parang microscope na, scoop na yun. Sobrang dilat na eh. Hindi na Leptospirosis. natutulog yun. Hindi Hindi na na natutulog natutulog nun si Duterte. Umiinom Palagay sa ko kanan. baka may tattoo na nga ng Duterte yun eh. Okay, Master. Pero yung kamera, dininay. Yung impeachment na kumakalat. Kasi di ba, recently, itong weekend, kumalat yung issue na this week, gagalaw na yung impeachment kay Inday Sara. Lahat naman dinideny nila. Pero, pag deny nila, ang sabi nila, pero kung may grupo na magsasampa ng impeachment complaint against her, Hindi na mapipigil. hindi na mapipigil. Ang hula ko dyan, alam mo kung ano? Uutusan nila yung Makatae Black. Utusan nila yun na... Wala silang reputasyon ngayon, bahanat ba? lagi, kahit naman walang reputasyon yun. Pero ano na yun, child abuser yung mga yun eh. Sigurado ako sasabihin nila, Makabayan Black, sasakyan na lang ng iba. Oo. Diba? Ganun. Same thing, alam mo, yan may tulad mo yan sa nagyayari. Hindi raw papapasukin yung ICC, pero kinakausap na ngayon si Senator Bato, may email na. So sa madaling salita, nakapasok. Yung sinasabi, iba. Wala daw impeachment kay VP Sara. Pero pwedeng magsampa yung iba. Ang ganda ng sinabi ng isa, dininay para hindi daw makapaghanda. Di ba? Which is talagang tama yung ganun na obserbasyon din. Di ba? Mapagpanggap. No? Well, actually, ito nangyari na to dati, no? Dininay din nila, pero wala namang apoy. Wala namang uso kung walang apoy. At ang nangyayari nga ngayon, mga brother, no? Mayroon pong lumalabas na balita na pinapasumpi na itong COA at inuutusan na ipakita yung liquidation kung paano ginastos ni VP Sara Duterte itong 125 million na confidential fund. May binabalik na naman nila. Ang nagbukas nito ay Makabayan Black. Tama yung sinabi ni Banat Bay kanina. Tama yung sinabi ni Banat Bay. So talagang may balak sila na i-impeach si VP Sara Duterte. Fishing expedition. Pero hindi natin alam kung anong magiging... Wala silang ebidensya, kaya kailangan nilang pumunta sa COA para maghanap ng ebidensya. Correct. So it means talagang kinakalkal nila. But again, 125 million na ginastos para sa mga proyekto ng OVP sa loob ng 11 araw. Sabi nila 11, pero sabi 19 na araw daw yun. Versus 1.4 billion per day. Hindi kayo makakatakas dyan. Kahit ano pang pagpatong-patungin nyo, ibabalik at ibabalik natin yan. It's not even close, ano? Double standard, no? Billion sa 125 million. Grabe, no? Ang layo. Kaya talaga to. Hipokrito. That's 300 plus 400 billion per year. Grabe. Ganong karaming pera yung... Baka pwede natin ma-interview si Congressman Joel Chua. Tawagan natin on the spot sige, ngayon. tawagan mo Congressman. Pautot mo nga. Ito, may panukalang batas ngayon sa Kongreso na nagsusulong mandatory drug test sa mga taga-gobyerno. Pati na ang Pangulo ng Bansa, si MJ Mondihar sa report. Inihain ngayon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang House Bill No. 10744 na layo magpatupad ng mandatory random drug test sa lahat ng appointed at elected government officials sa buong bansa. Sakop ng panukala maging ang Pangulo ng Pilipinas pati na ang mga kukuha ng driver's license, mga kawani ng pribado at pampublikong tanggapan lalo na ang mga taga-GOCCs. Ipinapanukala na sumala ang mga ito sa hair follicle drug test at urine test naman para sa confirmation. Isinasaad din ng panukala na dapat gawin ito sa lahat ng mga taga-gobyerno kada 6 na buwan. Ayon kay Congressman Duterte, marapat lamang na patunayan ng mga taga-gobyerno na sila'y sumusunod sa batas sa pamamagitan ng pagpapadrug test. Saad din ng Kongresistang Duterte na ito ang nakasaad sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at hindi exempted dito ang mga taga-pamahalaan.
Para naman kay dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles, lalong tumitindi ngayon ang panawagan na magpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Lalo na ngayon at may legislative action na para ipanawagan na sumalang ito sa hair follicle test. Pero yung paggagamit in particular ng mga public officials, dahil kung sila po ay gumagamit, mayroon silang interest to protect that. Ngayon, alam natin at maliwanag na maliwanag sa ating batas na labag ito sa Dangerous Drugs Act, and so hindi dapat natin pinoprotektahan ang mga gumagamit. Sabi ni Cruz Angeles, malinaw na nakasaad sa saligang batas ang transparency sa mga taga-gobyerno. Kaya mahalagang tumugon ang mga ito sa panawagang sumalang sa drug test. Ang isang tao na kailangan magtrabaho, gumagawa ng desisyon sa araw-araw na nakakaapekto sa publiko, ay nangangailangan na nasa tamang kaisipan at nasa tamang kalusugan para makagawa nga ng mga desisyon na yon. At ang mga desisyon ay informed at base sa logic at saka sa available information. Kung pagbabatayan naman ng komento ng netizens, mayoriya sa mga Pilipino ang nananawagang magpa-drug test ang Pangulo. Nauna riyan, yung mga videong lumalabas sa internet na nag-uugnay kay Marcos Jr. sa illegal drug use. Pati na ang paglabas ng witness na si Cathy Binag na nagpapatotoo sa issue ng paggamit umano ng illegal na droga ni Marcos Jr. Hindi natin hinihingi ang random drug testing just for the in order to catch a crime, 'di ba? Because merong aspeto din 'yan. But in order for us to determine kung yung kawani ng gobyerno ay maaari pang tumuloy sa kanilang posisyon, gawa nga ng posibilidad na naaapektuhan na ang kanilang utak o ang kanilang kalusugan. Para sa Diyos, sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondeja, SMNI News. Ay, grabe. Oh, anyway, ito nga yung panukala na inaano ni Kong Pulong. Alam mo, maganda yan, ha? Pero siguro maganda diyan. Abang naman ni Pulong. Oo. Bago pa kumandidato, doon pa lang sa COMELEC, pag file pa lang ng candidacy, kailangan may drug test na. Alam ko pagkakaano dyan, 90 days eh. Every 6 months daw. 90 days tapos every 6 months pag nanalo. 90 days before siyang mag-file bago election, tapos every 6 months pag nanalo. So, talagang masasala yan. Oo. Pero mauna ka kaya, Pulong? Hamon ka ng hamon. Oo. Kaya hindi ka mauna. Banateros! Hamunin na rin natin, inahamon na si Bibi Sara. Pinagbintangan si Pulong. O pati ikaw magpa-drug test ka na kasi siyempre. Hindi, Banat Bay, siyempre alangan naman magpapanukala ka. Tapos, ikaw may tinatago ka, di ba? Dapat ikaw mismo, may panukala ako. Pero alam mo, pero last year pa yun eh. Ulitin. Kasi every 6 months yung sinasabi niya eh. Bukas naman na naman kayo ng mga vlogger, sasabihin naman, Banateros, si BP Sara, at si Pulong. Hindi nga, lead by example. Lead by example. Yun lang naman ang sa atin. Patas tayo dito. Nag-iba ang tono ng Banateros, di ba? Ginampihan, senyor. Kasi tinan mo ang administrasyon, sila Abalos, sila PBBM, sino pa yung mga, lahat yan may hamon na ang sambayanan ng drug test. Hindi sila nag-a-adhere. O hamunin natin tong mga Duterte. Tingnan natin kung itong mga Duterte mag-a-adhere. Di ba? Baka may tinatago din. Ang suggestion nila, may video daw dapat. Oo, meron dapat. Live. Kailangan mag-set ang mga Duterte ng standards. Yan. Video, habang kinukuha, tapos hanggang dun sa madalas sa laboratorio. Pero alam mo, Boss Dada, sangayon ako sa iyo dyan eh. Wag po kayo magagalit sa amin ha. Baka sabihin lumipat na kami at kinakampihan. Hindi po yung paghamon namin kila BP Sara, ngayon pati si Pulong, hinahamon na natin. Makakatulong po sa lahat. Kasi kung ayaw nila magpa-drug test, ang talagang matutulong natin dyan, yung mga talagang hindi addict, diretsuhin na natin, magpa-drug test para mapilitan, pakita natin kung ano yung tama. Kasi, kaya tama yung sinabi kanina dapat live. Dahil alam nyo nangyari last election, tandang-tanda ko yun. Bigla na lang, may lumabas eh. Diba, si Isko, nakita ko yun, si Tito Soto, si Lacson, nagpa-drug test yan live. Biglang yung isa na kandidato, biglang meron ng result. St. Luke's. Ito, yung mga nabanggit ko, PDEA. May result tapos isang substance lang. Oo. Hindi siya lahat. Katulad nung kay Inday Sara na lahat ng drugs, ecstasy. Lahat. Oo. Tsaka the day before, nag-a-announce na sila magpapadrug test. So, ibig sabihin, alam. So, ito, kinu-call out natin before, biglang, kaya tanda ko yan kasi bigla na lang lumabas. Sabi ko, hindi credible yung drug test na yun. Bigla na lang lumabas. Jay,
Di, tsaka mahirap din kasi magpakatiwala na ngayon eh. Kasi kapag hindi ginawang live yung drug test na yan or hair follicle test, alam naman natin ngayon halos lahat kayang-kaya ng manipulahin. Tama yan. Kaya kailangan talaga na naka-live yan. Hindi pa pwedeng porket anilabasan lang tayo ng eto na, ano na ako, negative sa hair. Wag tayo pumayag ng gano'n kasi alam naman natin ng laruan ng politiko. Kung saan test si Inday, doon sila. Oo. Tsaka dapat live. Parehas. Kung gusto nila para patas, may live yung kampo niya, may live din kampo ng Duterte. Para baka sabihin kasi masyado na silang inaagrabyado. Diba? Maganda yan, Jay. Ila-live natin yung... I-live na. Sana tayo... Pero ang tanong, hindi ba pipirmahan kaya yan? I mean, di kaya ibibito yan ng presidente? Kasi tandaan nyo, pwedeng ibito yan ng presidente pag ayaw niya yung batas. Again, sa Congress pa lang to, dadaan pa to sa Senado, tapos pipirmahan pa ng presidente. So, kapag ayaw niya ng batas, ibig sabihin, doon mo malalaman. Alam na this. But in all honesty, sa tingin ko sa Congress pa lang hindi papasa to. Parang death penalty yan, Coach Oli. Harangin, death penalty. Yung ano ba, yung... Parang death penalty sa corruption, no? Yung all honesty ba, yung ba yung ano? Honest ka. All honesty to eh. Medyo lang. Medyo lang. Kaya. Sige. Walang iyan. Alak ba yung mga nainom nyo? Wala kayong tumatata sa English, Oo. Grabe. Uy, meron pang sinabi si Senator Bato na yung gabinete wala daw paninindigan, no? Kasi ito sa ICC to eh. Galit na galit siya kay Menardo Guevara. Kasi nga sinasabi ni Menardo Guevara na hindi daw nila kilalanin, pero pinayagan naman nilang pumasok para mag-imbestiga. So sabi ni Senator Bato, kalokohan 'yan. Parang parang ibinigay mo na yung soberanya mo sa soberanya mo sa mga ICC na 'yan. So galit na galit si Senator Bato at siyempre alam naman natin, sinabi rin ng presidente, sinabi ng si Menardo Guevara, sinabi din ng actually DOJ lang yung umano diyan yung bumaliktad. Ang DOJ sasabi na pag-aralan pati yung pagbalik natin sa ICC. So, di ba? Ang sinabi ni Senator Bato diyan kanina, dalawa lang 'yan. It's either hindi makontrol ni Marcos yung mga gabinete niya kasi nag-declare si Marcos na hindi niya papapasukin ng ICC. And yet nakapasok. So ibig sabihin, it's either hindi niya kontrolado yung gabinete niya or iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Kay Senator Bato po yan. Siya po nagsabi niyan. Hindi na rin bago yan kasi ginawa na ni Panina. Katulad ngayon sa ICC, di ba? Todo tanggi nun si Marcos. Sabi niya, walang jurisdiction dito si ano. Hanggang ngayon. Tsaka pang ilang beses na ginawa niya na yan. So, maaaring kahit ngayon sa impeachment ni BP Sara, pwede niyang gawin yan. Kung walang gagawa niyan or hindi nila magagawa. Pero magugulat na lang tayo, ayan na pala. Hindi, tandaan natin sinabi ni Marcos yun. Di ba nung tinanong siya sa impeachment ni BP Sara Duterte, there is no reason. Di ba? Sinabi niya yun to impeach BP Sara Duterte. So pag gumalaw yung kamera, nako, ibig sabihin, wala. Sinungaling naman ang presidente, no? Sungaling presidente, mahinang nila lang yung presidente, mamili na lang kayo. Pero alam mo, Banat, wala silang makitang ibang issue, no? Yun lang talaga, wala nang iba, no? Meron pa ngayon pinalulutang. Hindi daw siya nagsasalita na naman sa South China Sea. Yun na naman ang sinisilip nila sa kanya. Hindi na naman daw siya nagbibigay ng statement, inahamon siya magbigay ng statement sa South China Sea. Taga-DND ba siya? Hindi ko nga alam Nung una naman, hinahanap nila si Inday dahil nagkabagyo. Hindi naman siya presidente. Ngayon, kailangan niya magbigay ng statement sa South China Sea. Hindi naman siya parte na ng gabinete ni Bongbong Marcos. Si Buti noon, parte siya ng gabinete. Ngayon, talagang wala na Tsaka hindi siya part ng DFA. DFA ang talaga doon Oo. Actually, hindi nga DND din talaga. Ang direct na talaga doon, DFA. Kasi foreign relation yan So, dapat, DFA ang nakikipag-usap. Tulang yung mga nasa baba. Yung
Yan, DND, pati yung ano, yan yung ano. Pero DFA talaga, kahit nung kay Pangulong Duterte, sila lang si Presidente at si DFA lang ang nagsasalita. Kaya nga kaya nga palagi kong, sa totosin, nabanggit ko na nga rin yan, nung nandun tayo sa Davao, na parang hindi makausad ng gobyerno pag wala si BP Sara. Talagang parang nalulumpo sila kasi yung una-una sa baha. Sinilip nila si BP Sara na nasa ibang bansa daw, tinakbuhan daw yung obligasyon dito sa Pilipinas. Samantalang mas nauna pa pala si BP Sara tumulong sa mga kababayan natin kaysa sa Pangulo natin. Tapos ngayon, hinahanapan na naman siya ng mensahe mapatungkol sa kanina sa South China Sea. Sa South China Sea. Ano ba naman yan? Importante ba yan? I mean, yes, importante. Ang tagal na yan mas maraming importanteng dito mismo na problema natin. Una-una, dapat bago sumagot dyan si BP Sara, sagutin nyo muna yung sa flood control. Yan. Tapos sagutin nyo rin yun sa hair follicle test. Ang dami nyong tenga na mga katanungan sa inyo. Tapos ibabaling nyo kay BP Sara. Anak ng tinapay. Final message natin, Master Judea. So yun na nga, So dito sa Pilipinas, parang bumabalik na naman tayo sa lumang pamumulitika kung saan yung mga politiko, yun na naman ang nagiging siga, okay? Yun na naman ang nagiging Diyos ngayon. At hindi ka po pwede na kumontra. Kasi pag kumontra ka, it's either gurgur ka or suspendido ka, Pero may kasabihan tayo lagi, mga kapatid, that's para doon sa mga politiko. Without criticism, no administration, no country can succeed. No republic can survive. Kaya bahagi na po itong kritisismo, bahagi na po yan ng isang bansa na demokrasyang bansa. Pag wala yan, wala. Tingnan nyo nangyayari ngayon. Diba? Bawal mag-criticize. Bawal mag-criticize. Kaya tingnan mo, para tayong paunti-unting palubog na barko. Tama. Ako naman, katulad ng lagi natin sinasabi, kailangan nating i-address talaga itong issue ng mga bangag-bangag na to. Kasi dami-dami nang lumalabas na mga may video, merong tao na nagsasalita tungkol dito. At gusto lang natin maging patas, hindi lang tayo sa Malacanang naghahamon ng hair follicle test sa lahat. Senado, Congress, Vice President, lahat yan, mga secretary, kailangan nilang mag-undergo dyan. We demand. We're not asking, we are actually demanding dahil syempre bilang Pilipino at taxpayer, kailangan na nating i-address ito para move on na tayo. Para move on na tayo sa problema na tayong iba na mag-focus. Kung kayo yung mga negatibo, edi good. Di ba? Jay, final. Ako siguro sa mga... English. Si Master Judea kasi panay-English na yun. Yun ba talaga pag nagkakasakit? Hindi, ito sasabihin ko lang niya sa mga patuloy na sumusuporta sa Banatero. Siyempre, seseminay na rin na kami mga Banateros, may mga alam kami na hindi namin pwedeng sabihin. Kasi nga, palagi tayo na pagbibintangan na kesyo ganito, kesyo ganyan. Siguro mas maganda na lang talagang mas alamin nyo kung sino ba talaga ang tunay at hindi. Kasi marami talagang maraming mga tao na mapagbalat kayo. Sa tingin mo ay solid na nakasuporta sa Duterte, yun pala ay nandyan lang para gamitin lang ang mga Duterte. Kaya kayo mas palawakin nyo pa yung pag-unawa. Pakiramdam sa mga napapanood nyo to TV and social media. English yun, Ito sa akin naman, muli yung pagpapahamon nating pagpa-drug test ni BP Sara, sana wag nyo nang pagtagalin. Sana gawin agad kasi baka mamaya sabihin nagpapatanggal lang kayo ng tama saka kayo nagpa-drug test. As soon as possible, mas okay yan. At ito naman kay Kong Pulong, ay maraming salamat. Yan talaga ang gustong-gusto ko. Drug test sa lahat. And sana kung ito man ay hindi maipasa ngayon dahil kontrolado nila ang kamera, alam ko mag-i-election naman sa 2025. Posibleng mapalitan to mga congressman, baka makakuha tayo ng numero
at mapatakbo na itong pinapasa ni Kong Pulong Duterte. Pero siguro kung hindi man sa 2025, sure na yan, at least sa 2028 dahil Duterte na nakaupo nun. Barangay. President si Tess. Ano? Ay. Basta ito lang sabi ko, unahan mo, BP Sara Duterte. Susunod ka. Susunod ko. Parang narinig ko na yun Parang alam ko yan Hindi yun ang sasabihin ko. Ay, hindi. Kayo talaga, mga siraulo kayo. Anyway, ang sasabihin ko lang naman, simpleng-simple. Tama yung sinabi, kailangan talaga tayo magkaroon ng mga bagong mukha sa 2025. Diba? Kita nyo naman, may isang lumabas na video, nagsama-sama yung mga tungaw na tatakbo dun sa mga pinklawan. Dapat magkaroon tayo. Ako ito, may nominate Attorney Trixie Cruz Aquiles, so di ba? Si Attorney Vic Rodriguez. Sana po, at saka siyempre, yung sa katulad ni Harry Roque, at saka ni pangalan nito si Panelo na rin. Para magsama silang dalawa dun, di ba? Maganda yun. Hindi. Kung sino pang basta yung sana, kasi alam niyo nangyayari. Si Basti. Siyempre si Basti, number one. Di ba, Presidente? Hindi pa. 2020. Si Basti at saka si Pulong. Siyempre mga Duterte. Actually, yan nga yung sinabi ni Pangulong Duterte. Pag pina-impeach nyo, si BP Sara, talagang tatakbo siya. Di ba? Yun ang sinabi niya. Kaya sana, yan ang aking maiwan na gumanti tayo sa 2025. Gumanti tayo sa 2025. Iboto natin yung mga dapat na naandyan. So, kita-kita po tayo uli, mga banateros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. At ako naman si Master Judea. At ako naman po si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas natin mahal.